Dati bakit nasabi ni Senator Cayetano na hindi matutuloy ang pagdinig sakaling dumalo sila sa sesyon ngayon at kahapon? At hanggang kailan ba sila liliban sa plenary session? Magandang gabi, Morica. Walang nabanggit si Senate President Alan Peter Cayetano kung hanggang kailan yung kanilang hindi pagdalo sa sesyon ng Senado. At ang nabanggit niyang isa sa dahilan ng hindi nga nila pagpunta rito ay may tangka daw yung itong minorya na bawiin yung mga chairmanship na kanilang ngayong binubuo. Kabilang na po dyan ang Senate Blue Ribbon Committee na inaasahang mag-iimbestiga sa mga malalaking katiwalian sa pamahalaan. Kabilang na po dyan ang flood control projects. Ipinaliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang dahilan sa kawalan ng quorum at hindi pagdalo ng majority sa sesyon kahapon at ngayong araw. Ayon kay Cayetano, ang hakbang na ito ay isang parliamentary tool na ginamit upang matiyak na matutuloy ang nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes at iba pang mahalagang committee hearings. Dagdag pa nito, ang layunin ng walkout ng minority ay upang pigilan ang ilang mga kasama sa majority na makaboto sa mga usaping pang-Senado. Ginamit umano ito bilang isang parliamentary tool din ng minorya upang harangin ang pagbabago sa mga rules ng kapulungan. Naniniwala rin si Cayetano na ang naging hakbang ng minority ay bahagi ng kanilang layunin na sila ang muling maging majority at upang iwasan ang mga pagdinig sa Blue Ribbon Committee na maglalabas ng katotohanan tungkol sa korupsyon. Binigyang diin ni Cayetano na ang layunin ng majority sa hindi pagsipot sa sesyon ay upang maprotektahan ang mga komite at masigurong hindi ito maagaw ng minority. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally. Sinabi niya na mayroong impormasyon tungkol sa plano ng minority na tanggalin ang mga chairmanship mula sa tinatawag nilang legitimate majority na binubuo ng 13 senador. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. Para kay Cayetano, kailangang manatiling independent ang Senado upang malayang maimbestigahan ang mga malalaking isyu ng korupsyon tulad ng flood control scam. Isiniwalat din ni SP Cayetano na tinangka ng kampo ng minority na hikayatin si Senator Jinggoy Estrada na kumala sa kasalukuyang majority at lumipat sa kanilang panig. Hindi lamang ito haka-haka dahil personal niyang narinig ang ilan sa mga pag-uusap kung saan inaalok ang senador. Binigyang din ito na ang pangunahing offer kay Estrada ay ang paggarantiya na mawawala na ang kanyang mga kaso basta't sumunod ito sa kagustuhan ng minority at lumipat ng alyansa. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Sinabi ni Cayetano na base sa pahayag ni Estrada, ang ganitong uri ng pressure at pag-alok ay nagsimula pa noong Pebrero. Ang layunin umano ng hakbang na ito ng minority ay upang mabawi ang kontrol sa Senado at sila muli ang maging majority. Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso.
Monica, iginiit nga ni SP Cayetano na ang paggamit sa mga kaso ni Estrada bilang panakot o pang-akit ay isang paraan ng pag-abuso sa mga proseso ng batas at investigasyon upang makamit yung kanilang layuning politikal. Hinamon din niya ang kanyang mga kasamahan sa Senado na mas pahalagahan ang katotohanan at ang kalayaan ng institusyon kaysa kanilang pansariling ambisyon o posisyon. Yan man ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.